Hello, what's up? This is Goldman back again for another video. So, ang pag-uusapan natin today is about this Maono. As you can see, these are Maono products. So, nagpadala sa akin si Maono ng mga products nila. Okay? So, pinadala na po ito. Sabi, review ko daw. Wala naman po tayong usapan na wala kaming kontrata para magsinungaling sa inyo or bulahin kayo. So, sabi, test ko and feature ko daw. Baka katulong daw to mag-improve ang aking channel. Of course, as usual, papakita ko sa inyo ito as a parang demo na lang din kung paano gamitin. Kasi actually nahirapan ako nung una, hindi rin siya ganun kadali para. Pero sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano siya maintindihan at magamit ng maayos. I'll try my best, okay? Kung interesado kayo, let's start. So sa video na to, i-feature lang natin is this Maono PD200X microphone. Yes, as you can see, this is a dynamic microphone. Papakita ko sa inyo sa screen para nakikita nyo yung B-roll. Kapag binili nyo po ito, kasama na po itong itong arm na to na na-adjust natin ng height, ang liko, ang angulo, lahat. So kasama na po yan. Plus the USB Type-C cable, the XLR. Tapos meron po siyang knob para sa volume, plus meron din po siyang LED pa ilaw-ilaw. And of course, meron tayo ditong mute button just in case na like kunwari, kalagitnaan ng pagla-live streaming mo, gusto mo nang manahimik, wala mo na marinig na audio, may kausap ka bigla or something, you can press that mute button. Just so you know, ang connectivity po ng microphone na ito is XLR at USB Type-C like I said. Pero just in case, I have to tell you na kapag ginamit nyo po yung XLR na cable niya, hindi po gumagana itong mga volume knobs na to. Ang susundin niya po na volume is yung sa computer kung saan nyo siya i-connect or sa tablet or dito sa Maonocaster AME2 na volume, na volume control. Yan. And of course, hindi rin po gumagana ang LED kapag XLR ang ginamit nyo. Ngayon, kung gusto nyo may pailaw, kung nagagamit nyo lahat ng knob na to, itong button, sa USB Type-C nyo po siya i-connect. Okay? Kaso nga lang, dito sa gagamitin natin na Maonocaster is XLR po ang pinaka-best option po sa kanya. And dito naman sa nakikita nyo, this is the Maonocaster AME2. Ito naman po ang i-feature natin. Combination po ito, parang bundle po. Sila po ang best actually na partner. They are the best bundle kapag gusto nyong ma-maximize itong product ni Maono. These two, the PD200X, this one, and then the Maonocaster AME2, this one. Alright? So, tuturo ko lang kayo saglit sa kanyang mga buttons at saka mga ports. So, konting tour lang tayo saglit bago tayo dumiretso sa tutorial, no? So, this one is the power button, obviously. Obvious naman sa logo. And then this one is for the LED tsaka sa mic monitoring lang po ito. Okay? So, I would suggest na huwag nyo na lang sigurong galawin ito. Pero in case na gusto nyo gamitin, isang mabilis lang na click for on. Usually, may maririnig kayong prompt sa inyong headset or earphone kung naka-on or off itong para sa mic monitoring. And then this one, DC 5 volts, dito nyo po i-charge. Okay, so hiwalay po ang charging Type-C at yung mismong kinakabit sa smartphone or sa PC na USB-C. Okay, magkahiwalay po. Huwag kayo magkakamali. The DC 5 volts is para lang po siya talaga sa charging. I tried na dito paganahin nung kinakabit ko siya sa smartphone at saka sa PC. It doesn't work. Charging lang talaga ito. So, charging lang po talaga to. Kaya DC 5 volts lang talaga nilagay nila. Hiniwalay po nila itong para sa mismong data or output ng USB Type-C. Hiwalay po. Okay? The live output, ito po, dito po nyo i-connect yung mga smartphone nyo na gagamitin nyo para mag-live kayo. Dito, either 1 or 2. Pero usually, gagamitin nyo dito is yung 1. The monitor speaker is, ito dito nyo i-connect yung inyong mga speaker para maririnig nyo directly kung ano yung nangyayari. Basically, basta huwag nyo na masyadong lalakasan kasi syempre baka marinig sa microphone naman kung masyadong malakas. Pero basically, pang monitor lang ng lumalabas na audio sa speaker na kinonect nyo. Okay, this one. And then, the auxiliary in is dito nyo po i-connect naman yung audio source nyo. Like kunwari, meron kayong phone, then meron kayong tablet, dito naman pwede i-connect. Basically, pang auxiliary na input ito. And then, the mic 2. Okay? Mic 2 is pangalawang microphone, 3.5mm jack lang po dito. And then the mic 1 is nandito po kasi XLR and 3.5mm jack. Dalawang mic supported niya pero magkaibang input or at output. Okay? 3.5 XLR. And then the settings naman, mic setting, tsaka ito ay instrument. Dito sa mic setting, papansin nyo, meron tayong 40 decibel para sa condensers na microphone, and then dynamic, which is ito yung gamit natin, itong PD200X. That is why nasa gitna siya nakalagay. Nilagay ko lang sa 50 decibel. Okay? Yan. Pero kung gagamit kayo ng condenser, isi-switch nyo talaga siya rito sa kaliwa. Yan.
para mag-connect ng condenser. Pero again, kung bibili niyo as bundle itong katulad ng ginamit ko, use the 50 decibel dynamic. Pwede na 60 decibel, depende na sa inyo yan. Again, the instrument is for guitar or electric guitars. Yan, dito yan. And then, meron pa po tayong another port dito actually sa baba. Ito, for audio monitoring po ito. Usually, IEM po ang ginagamit dyan. Yung ginagamit ko IEM, pwede rin mga earphone and headset nyo dito nyo i-connect ko. Either or, pwede po gamitin. Pwedeng magkasabay yung gamitin or isa lang dyan ang gamitin nyo, okay lang din po. Again, pang monitor lang po ito. Okay? And of course, ang control nito is actually ito, itong monitor na to. Yan, ang pinaka-control niya ng volume. Okay? So, yun. Continue tayo sa tutorial. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano gamitin itong mga to. Okay? At least sa best ng pagkakaintindi ko sa kanila. At of course, siyempre, tinest ko na rin, nagamit ko na rin sila. And I'm sure, ganun talaga yung paano sila gamitin. So, unang-una. So, ito po ang pinaka-volume po ng speaker. Okay? Ito yung pinaka-output. Yung maririnig nyo kapag nagpapatugtog na kayo gamit ang inyong laptop or sa tablet or sa smartphone mo po siya ginagamit. Yes, pwede pong gamitin ito sa PC, sa laptop, and sa smartphone. Okay? Ngayon, sa mga smartphone naman na walang 3.5mm jack, gagamit po kayo ng USB Type-C adapter. Okay? And also, there is a Bluetooth function. As you can see, pwede nyo po siyang i-connect sa Bluetooth. Like dito, kinonect ko siya dito sa nating phone 2A. Yan. So, papakita ko lang sa inyo. Mag-play tayo ng isa. Supposedly, maririnig din dapat sa speaker na kinonect natin dito. So, full volume natin. And then, max natin to. Pwede natin itaas yung volume. So, nakaka-connect po siya direct. And yes, pwede po siyang isama sa pagre-recording. Gamit lang tayo ng NCS lang. Hindi natin yan. Yes, pwede po siya i-connect sa Bluetooth smartphone po. So, hindi lang siya wired. Pwede rin siyang wireless. Pero sa Bluetooth nga lang is more on output lang ang pwede nyong gawin. Hindi po pwede kayo dito mag-live gamit ang Bluetooth lang. Kung gusto nyo siyang gamitin sa smartphone for live streaming, kailangan nyo po siyang connectan talaga ng USB Type-C adapter. Dito, and then i-connect nyo siya sa kasamang 3.5mm jack na cable na wire. Don't worry, kasama na po siya rito. Kasama na po sa bundle na to yung dalawang 3.5mm cable. So, yeah. At least dalawang cable magagamit nyo, mako-connect nyo rito. As long as, yun nga lang, bibili kayo ng hiwalay na USB Type-C to 3.5mm jack na adapter. Okay? That's the Bluetooth. The 48 volts is, kailangan nyo po itong i-on kapag ang binili nyo is condenser na mic. Ngayon, dahil itong PD200X ay dynamic, hindi po siya condenser, hindi nyo po kailangan itong i-turn on. Pero just in case na meron kayong mic na condenser, hindi si PD200X ang binili nyo, kailangan yung i-turn on to. Again, for condenser mic lang po ito. Ito si PD200X ay dynamic mic, so hindi nyo po kailangan itong i-turn on. As you can see, hindi ko siya in-on. Kasi pag in-on nyo po ito, magkakaroon ng distortion tsaka yung ingay na tunog. So, do not turn this on kung itong PD200X ang gamit nyo. Okay? Huwag nyo pong i-on to. This is only for condenser. Ang pinaka-purpose po nito is parang phantom power. Yun ang tamang word actually. Again, PD200X is a dynamic mic. So, no need na pong i-turn on to. Alright? Now, ito naman, nakikita nyo is for the mic volume. So, kung patatandaan nyo, dun sa ports niya, meron tayong dalawang ports for mic. Isang XLR at isang 3.5mm jack. So, this one is for the XLR. So, papansin niyo, pag tinodo natin, lalakasin ang volume. Pag binaba natin, hanggang sa hindi nyo na ako maririnig. Yan, pag maririnig nyo ulit ako, pag tinataas ko lang siya ulit, hanggang pinaka-safe, at least para sa akin, around 5 or 6 na volume. Yan ang pinaka-solid or pinaka-tamang volume. Pag sinagad nyo masyado na mataas yun. Pero, of course, personal yan, depende kung alin na mag-work sa inyo. Adjust nyo na lang base sa preferred nyo na volume level. Okay? Again, this is for the XLR. Itong nasa taas na to. Ito, yan. So, and then this one, of course, for the second mic. But of course, dahil wala naman nakakonect, wala tayong second mic para dyan, i-off na lang natin para hindi naman sayang yung kuryente. Kung magamitin niya tayo, I believe, ng kuryente. Kasi ito po ay may built-in battery. That means magagamit nyo po siya ng hindi nakasaksak. Pero currently, nakasaksak po siya. Pwede naman natin actually tanggalin. So yun yung mga buttons na dito sa kaliwa. Ngayon, dito naman sa taas, itong low, mid, highs are for yung parang pitch. In a way. Itong low is parang ito yung pinaka-base ng boses natin eh. So kung papansin niyo, adjust natin. Kapag sinasagad natin muna doon pa kanan, as you can see, pag pa kanan,
parang medyo numinipis ang boses ko, no? Kung papansinin nyo naman, ibabalik natin siya sa kaliwa. Iyan, pupunta siya sa medyo para mas buo na yata ang boses ko. I hope yun na naririnig nyo. Wait, hindi ko pala nasot ang aking IEM para mas namomonitor ko din yung ginagawa ko. Wait lang. Iyon. So, buo ang boses natin dito. Again, balik natin sa pinaka-kanan. Medyo nagnipis ng konti. Pakaliwa, medyo mas buo ng konti. So, dilagay natin sa gitna kasi yun yung tama. Yun yung totoong boses ko. Sa mid naman is, ito yung pinaka parang balance ng pitch at saka ng bass ng boses mo. So, pag in-adjust natin to, hindi mo masyado mapapansin pero may konting timpla dyan. Lalo kung pinapakinggan nyo itong video na to sa inyong IEM or naka-earphone kayo, mas rinig yung difference kaysa naka-speaker. Pag speaker ng smartphone ang gamit nyo, hindi nyo maririnig masyado yung difference ng ginagawa ko. Preferably, dapat pag pinapanood nyo itong video na to, naka-earphone kayo o IEM, mas maganda. Basta naka-earphone direct kayo dito. So, papakinggan nyo lang muna. Papakita ko lang sa inyo yung difference or paparinig ko sa inyo yung difference. Punta muna tayo sa pakaliwa. Mapapansin nyo, medyo numinipis ang boses ko ng konti. No? May konting nipis. Pero hindi pa yan yung pinakanipis. Kasi dito yan sa high mamaya. Ito naman, pag pinunta tayo sa kaliwa, pansin nyo, hindi na masyadong parang ma-high pitch ng konti. No? So, dun yung nakita yung difference. So, again, titimplahin nyo lang yan. Depende sa trip nyo kung paano tutunog ang boses nyo habang nagsasalita kayo sa live stream nyo. And then the pitch, ito po yung parang yung pinakadulo ng tunog ng mga sinasabi natin, especially kapag may S. So kapag nakababa tayo sa kaliwa, lipat natin sa kaliwa, hindi po ganun ka yung ating S dito, no? Pero may pagkakonting papuntang ngongo ng konti. Pero kapag sinagad naman natin papunta sa kanan, maririnig nyo, masyado na manipis at kapag may S sa dulo, masyado na po siya medyo sa tenga. Parang, medyo masakit sa tenga. Ito yung 8 na ko na part. So that's why laging nandito lang sa gitna. Again, titimpla nyo yan base or depende sa taste nyo sa live stream or pag nagre-record kayo. Hindi lang naman pang live stream ito. Pwede rin pang record. Like, ginagawa ko ngayon, hindi naman to live stream. Nire-record ko lang din naman yung audio ko. And these two are for instruments. Since wala naman ako instrument, I can't really test this. Pero self-explanatory naman yan. These are for your instruments. Specifically, gitara. Okay? And then, of course, the monitor audio. Kung mapapansin nyo, may suot ako ditong IEM or earphone type na audio listening device. Oh yeah? So, kapag dito ginamit nyo, actually, may effect din ito sa mismong speaker. The more mo siya tinataas, actually, lumalakas din yung speaker output. Yung speaker output narinig. And then, of course, ito dito. Okay? This is for monitoring lang actually. Not really nakaka-effect. I'm not sure kung rinig siya yung difference dito sa video while recording. Pero yun. This is for monitoring lang naman dito. Basically, para dito yan. Sa tenga habang minomonitor mo kung okay ba yung audio na napoproduce niya or yung output. Okay? Ito naman po ang pinaka-master volume para sa microphone and instruments. Ayan. Basta ito yung master volume niya basically. So, lagay lang natin dito sa parang 75%. Okay na siguro yan dyan. Something like that. Yeah. Hopefully, di ko nasira yung timpla ng audio. But, yan, basically, yan po yung pinaka-quality ng audio kapag ina-adjust nyo rito sa pinaka-master volume na output. Okay? Now, dito naman tayo sa, nakikita nyo to dito sa pinakababa ng master volume. Ito. Itong siyam na pindutan at knobs na pinaghalo-halo. Start tayo dito sa reverb. Sa reverb, mapapansin nyo, may echo. Parang may slight echo yung kayong naririnig, no? Parang meron ganon. Kung papansin nyo, ibinaba ko siya, mawawala, lilinis lalo yung boses ko. Hopefully, wala na yung parang echoey effect. And then more, again, para marinig nyo lang yung difference. And then, tanggal ulit. Yan po ang pinaka-effect niyan. Yung reverb, parang echo. Yun yung pinaka-effect actually ng reverb na yan. And then sa pitch, dito naman is yung parang kung napanood nyo na yung sa ibang mga karaoke style na parang nagiging halimaw and then papuntang chipmunks. Ito po yun sa pitch. Papakarinig ko lang sa inyo. Saglit. Pupunta natin dito sa kaliwa. Yes, isasagot natin ako si Optimus Prime at may kaibigan akong chipmunks. Paparinig ko sa inyo. Magsalita ka, kaibigang chipmunks. Lipat naman natin sa kanan papunta rito. Ako po ang kaibigang chipmunks. Dati po akong chipmunks.
yung chipmunks na. Yun lang. Last na trip ko. Yun po ang different. So, again, parang trip yung chipmunks. Pasko na. Ayan, kung gusto nyo naman trip sa habang live stream, pwede pong gawin yan. Ayan, yun yung pong pitch. And then the pad volume is actually volume para dito sa 12 na pidutan na to. Pero mamaya ng konti, balikan natin yan itong pad volume na to. Ito namang kasunod na to is itong reverb presets. Okay, parang ito na yung, itong purpose ito, parang ito partner tong dalawang to eh. But this one kasi is parang naka-presets siya sa iba't ibang type of environment. Hindi nyo maririnig pero sasabihin ko sa inyo. But this one, pag itong parang yellow, papuntang yellow na kulay, I hope nadidistinguish, hindi yata nadidistinguish sa camera na yellow ito. Hopefully makita yung difference pero duda ako kung makikita yung difference eh. Pero just in case, sasabihin ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga nakalagay dito. This one is original. Pag pinindot natin isang mabilis, isa lang. Karaoke mode. Ito yan. So, ito talagang echo kung sa echo talaga ano. Echo. Church. Ito naman ang church. Yung parang nagsasalita naman sa church. Kaya nga church eh. And then this one, hall. This one is for hall naman na effect. So parang nasa yung ano, parang yung sa mahabang daan, ganun, hall. Yes. So echoey pa rin naman siya. Kasunod, valley. This is the valley effect. Valley. So parang ang laki nung area, no? Valley. And the next, this is the room effect. Hindi masyadong malaki or hindi masyadong malayo yung pinanggagalingan ng echo. May konting echoey pa rin ng konti, pero hindi masyadong malayo yung parang origin ng tunog. And then finally, this is the original. Yun, wala yung masyadong mga reverb at saka mga echo effect na yun. So yun po ang reverb presets. Yung parang ang purpose ito is ibahin yung environmental na tunog. Like yung sinabi kanina, hall, room, church, so on and so forth. Yun. And then this one, the sidechain naman, ito yung maririnig yung madalas na ginagamit na effect sa mga radyo. Like meron silang pinapatugtog na background music. Once na nagsalita sila, biglang umihina na yung music. Nang hindi nila ginagalaw yung music volume nila. So paparinig ko na siguro sa inyo saglit. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. So magpapatugtog tayo ng music. Supposedly, kapag pinindot ko tong side chain na to, matik nahihina yung music, lalakas, magkakaroon ng emphasis sa boses ko. Kapag tumahimik ako at tumigil ako sa pagsasalita dito sa mic, lalakas ulit dapat ang music. So testing natin. Patugtog muna tayo para marinig nyo. No use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. So yeah, pinindot na natin yung side chain. Pansin nyo, kusa pong humina yung volume ng music kapag nagsasalita na ako. And then kapag tumigil ulit sa pagsasalita, supposedly, lalakas ulit yung music. Sasalita ulit ako, dapat ihina ulit dapat ang music. Yun. Now, dito naman sa music only, ito rin ang problem ko. Alam ko hindi napipick up ni computer itong music only. Pero ang pinaka-purpose nito basically kapag nagpatugtugan ng music na may kumakanta, may vocals, tatanggalin niya yung vocals. Music lang matitira. And then, pwedeng ikaw na lang ang kumanta kapalit ng vocals. So, parang magiging, at least original pa rin yung music. Para siyang video okay na ang gamit mo ay original na music. Ayun, yun yung tama. Para siya magiging video okay, pero ang gamit mo, original na music. Kasi ikaw na yung pumalit na vocals. Ang pinaka-point niya is para ma-remove lang yung vocals nito. Okay? And then itong dry wet naman po is, ang pinaka-purpose naman niya is tagatanggal ng reverb effects.
paano ang pagtanggal ng reverb effects. So basically, dagdagan natin to. Hello. So I hope naririnig nyo ang aking reverb effects. Hello. Yan, lagyan natin ng mga effects pa. What else is there? Ilang naman yata. So yan, kapag naka-on na yan at tinry natin itong i-dry wet, mawawala po yung mga reverb, yung mga echo na mga effects na yan. Tagatanggal po siya actually ng mga effect na yung magiging buo uli yung boses. I'm not sure kung napipick up kasi yung timpla kasi rito medyo hindi ganun ka perfect. Pero yun ang pinaka-purpose. Basically, tagatanggal lang ng reverb itong dry wet. Itong loop back na to, medyo ako nako-confuse kasi hindi ko talaga siya ma-pick up kung ano talaga pinaka-purpose nito. Supposedly, ang sabi sa manual is taga-record siya na kapag ka naka-loop back, i-record niya lahat daw kasama mic and music, and then kapag ka naka-off naman, maririnig lang pero hindi magre-record. Pero I can't seem to make this work, itong loop back na to. That denoise is kung mapapansin nyo, hindi yata, kung naka-headset kayo or naka-IEM kayo, sigurado rinig nyo yung mga background music ko currently kasi naka-off lang ito. Sinadya ko talagang i-off siya para kung mayroon mang kayo naririnig lang ng electric fan or mga parang tumahol na aso or something or basta sa background na noise, marinig nyo. Pero once na pinindot natin ito, meron po siyang dalawang level, low at saka high lang po. So low is slightly palilinisin niya yung boses ko, wala na dapat kayo halos maririnig dito na background noise. Ito, naka-off siya, magpapalakpak ako sa malayo, naririnig niyo I'm sure, di ba? Pagka tinurn on natin sa low, papalakpak ulit ako. I hope naririnig niyo pero hindi na ganun kalinaw siguro yung naririnig yung background noise. And then kapag high, talaga siguro hindi niyo na maririnig yung palakpak ko. Hopefully, ganun na siya kalinaw na or kalinis kapag ganun. So, low and high yung pinaka nasakop ng kanyang what do you call this? Denoise. Again, ito ay tagatanggal ng noise background. So, yan. Tanggalin na natin. Off na natin. Yun po ang mga purpose ng mga to. Now, dito tayo sa pad volume. Ang pad volume na po ito is connected dito sa 12 buttons na to. By default, wala pong laman tong mga to. 11 lang pala kasi ito ay loop. Hindi pala kasama to. Loop lang po ito. Kung ano man yung pipindutin mo rito na record mo na sound is uulit-ulitin niya lang. Okay? Like for example, ito. May pre-recorded na ako ng mga sounds. Ang tindi nun! Ang tindi nun! Narinig nyo ba yun? Hopefully narinig nyo. Ito mas malakas. You're the best! Woo! Ito pa. Mga na-record ko ito. Ang galing mo! Yeah, corny. Pero kailangan ko lang ito sample. Ulitin natin. Hopefully malakas yung sound. Lakas natin yung sound. Ang galing mo! Yan. Ako po nag-record ng mga yan. Basically, wala po dapat laman ng mga yan. Pero pinaglalagyan ko na nga. Yay! These two. Yeah, boy! Yeah! Yan. Yan po yung mga ginamit nating mga, or na-record natin mga sound. So, paano po siya mag-record? So, unang-una, by default, wala pong laman yan. Pero just to be sure, pindutin nyo lang po siya ng long press. Long press nyo lang siguro mga 3 seconds para bumilis yung blinking. Pag bumilis ang blinking, ibig sabihin, na-delete nyo po yung laman yan. Delete ang ibig sabihin nun. Paano naman ngayon maglagay dyan ng sound? After nyo mag-delete, pindutin lang siya ng isang quick lang na madiin na button. Then, sabihin nyo yung gusto nyo i-record. Pwedeng sa mic, pwede rin sa music. Kapag ka music, make sure na naka full volume ito. Full volume nyo po kapag ka magma-mic kayo. Okay? Full volume nyo ito kapag ka ang gusto nyo i-record is yung galing sa smartphone nyo or sa computer. Okay? Again, i-full volume to make sure. Make sure kapag ka magre-record kayo ito para malinaw talaga yung effect. Pwede rin microphone lang, normal lang gamitin nyo. So, paano siya mag-record na ngayon? Sample, na-delete na natin. Yung long press, again, 3 seconds na pindot. Long press na 3 seconds, delete yun. Paano mag-record? Isang mabilis lang po na pindot. Kunwari, wow, 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 wee! Tapos pindutin nyo na agad. Sa mabilis na yun. Pagka hindi na siya nag-blink, isipin record na yun. So, testing, wow, 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 wee! Tapos pindutin nyo na. Sama pa yung ulitin natin para malinis. Again, long press, 3 seconds. 1, 2, 3. Delete. Ibig sabihin, delete na po yan. Tayo natin matapos yun. Natapos na yung blinking. Now, again. Wow, 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 wee! Okay na. Isang pindot lang mabilis pagka magre-record at saka stop recording. Now, try na natin ngayon. Wow, 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 wee! Yun.
So, yun po ang purpose niyan. So, pwede nyo punuin to 11. Itong 11 na to kasi itong pang 12 is loop. Ang loop naman is uulit-ulitin niya yung pinindot mo. Also, ang ilulup niya lang po is lahat lang po na nandito sa taas ha. Hindi niya po inilulup itong nasa baba. So, yun. Yun po ang pinaka-purpose ng mga buttons na yan yung gagamitin nyo. There's one thing pa pala bago ko makalimutan. Itong auto-tune. Yes. Itong auto-tune, magugustuhan nyo sigurado ito. Magugustuhan ito ng mga mahilig kumanta at hindi rin naman kagandahan yung boses. Yung gusto nyo, parang may konting may pauga ang boses nyo, dito nyo gagawin yan. Unang-una, pindutin nyo lang siya. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, yan po yung mga major na yan, ng mga nota. Yan po ang magiging tunog nyo. So, A major tayo ngayon, naka-on na siya. Paparinig ko lang sa inyo. Hello, ayoko sana. Lipat tayo ha. Hop, isang pindot. B flat major. May puugari naman yun, no? And then another one. B major. Ikaw ang aking B major. And then another one. C major. Ang aking first love. Si Lieutenant ang second love. Another one. Si major D flat lang siya. Si D ay D na siya major. Bakit flat lang yung major? you get the point. Hindi ko siguro kailangan lahatin to. Naubusan ako ng lyrics. But basically yun po mga auto-tune, pampadagdag ng konting effects sa inyong mga kantang bigla na lang gagandang boses nyo. F, may F ang major. Ito mas malapit. Ito din ang pinakamagandang babae. A na flat ang major. Pag i-off nyo na, long press lang dito. Parang touchpad to eh. So yung back to original na po tayo. Wala na yung mga effects. So yun na po lahat ng purpose ng mga pindutan dito kay Maunocaster AME2, okay? And of course, ang pinaka-best talaga na partner niya para itong Maunocaster na to is itong si Mauno PD200X, okay? So linawin ko lang, demo lang po ito ha, hindi po ito review. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin itong unit na to. Pero konting note lang din siguro, meron po kasi itong 2,000 mAh na battery. And that means, bawasan natin yung sound dito, parang ang lakas. And that means hindi po matagal na matagal yung kanyang paggamit. Sa paggamit ko sa kanya ng more than 2 weeks na yata, matagal na po sa akin to doon. Kaya alam ko na yung ginagawa ko kahit paano. At least 95% ng mga features ito na alam ko na kung paano. Dito lang hindi ko lang talaga mag-gets tong loopback na to. Pero yun nga, napansin ko yung 2,000 mAh niya is around, hindi siya talaga 8 hours. Nasa 6 hours lang. At best 7 hours. Pero not 8 hours. Umaabot yung battery niya. Charging time naman is naglalaro siya around 3 hours talaga. Yeah, mabagal po kasi. Alam niyo kung bakit. 2,000 mAh kasi to. Tapos yung charger na support niya or charging speed na support niya is 5 watts lang po. 5 watts. Okay? So that's 3 hours na charging. So I would recommend kung matatagalan kayo sa pag-stream nyo, wag po kayong umasa sa battery nito masyado. Mas maganda, may nakahanda kayong power bank na naka-ready kapag nakita nyo 2 bars na lang itong kanyang battery bar. Pag 2 bars na lang, saksak nyo na agad sa power bank kalagitnaan ng inyong pagla-livestream. Okay? So, yun. Hindi ako mahilig sa livestream. Alam nyo naman yun kasi never nyo naman pa na yata ako nakikita. Or one time nyo pa lang ako nakita mag-livestream. Pero if I'm going to do livestream, I think gusto ko itong gagamitin ko, itong isang ito. And probably, I'm not really sure, pero baka i-keep ko nga itong isang to. Kasi medyo na-appreciate ko siya, tsaka medyo gamay na gamay ko na siyang gamitin, this one. Anyway, kung interesado kayo rito, iwan ko yung link nito sa video description. Okay? Iwan ko yung link nito sa video description and I hope matulungan din kayo nito sa inyong mga plano kung balak nyo mag-livestream or game stream or anything. Yeah. This one, I can recommend na very useful. Okay?
okay na okay to. Pero depende sa pangangailangan nyo. Kung tingin nyo, pasok sa pangangailangan nyo yung lahat ng pinakita kong features niya at mga kaya niyang gawin, yeah, okay to. This one, very good. Okay? Yun ay initial ko pa lang naman na impression at saka verdict sa kanya. Not really my final pa. Okay? Perhaps after 6 months or so or after a year, balikan ko kayo, bigyan ko kayo ng full review nito. Kung ano yung mga nakita ko, mga negatives and positives. So far, ang negative lang talaga na nakita ko sa kanya is yun nga, hindi talaga siya 8 hours na naglalast. 5 to 7 hours. Depende sa dami ng i-connect nyo or depende sa dami ng ginagamit yung features. 5 to 7 hours. Kung minimal lang ginagamit nyo, pwedeng umabot ng 7 hours. Pero kung marami kayong ginagamit ng mga features, pwedeng hanggang 5 hours lang siya. And of course, the charging speed, 5 watts lang. Yeah, very slow sa 3 hours talaga yun. Yun lang. Anyway, hanggang doon lang. Iwan ko yung link sa video description. Click nyo na lang or try ko i-pin sa comment section. Hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.